sabi ko sa inyo, alam mo, story ko pa lang. Nag-iiyakan kami of how good the project is. Because it's not fictional. It is true to life. There are true people behind it. There were true stories of true Filipinos that went through it. So talagang nung story-con pa lang, very emotional kaming lahat. Kwento ng, from my mom pa, lahat kami may kwento gano'n. Kwento ng nanay na pinagdaanan, ng brother niya na nasabugan ng bomba sa bridge ng Manila, kaya nawalan siya ng kapatid. Yung mga ganong bagay. Kaya sabi ko, sobrang grateful ako na, I mean, that they thought about me for this movie. Bago natin puntahan yung mismong character, yes, no? Yes. Paano ka muna nagpaalam sa iyong boss, si Mayor Vicos, yes, na makapag-soap ulit? Oh, actually, yun talaga yung isa ko rin ginawa. Sabi ko, boss, pwede bang rumakit? Sabi ko talaga, it's such a privilege to do this big of a show, and I really couldn't let go of it. And parang sabi ko, parang at that time, perfect din yung timing kasi wala na masyadong ginagawa sa City Hall. Yung nag-start kami nito, December, so pa-break na. Ano yun, sobrang perfect. And then, syempre kay Vice Mayor din. So talagang, nung pinagbigyan nila ako, sobrang happy. I think, God ordained siya, di ba? Pag sabi nga, but if everything aligns up with everything, with all aspects of life, talagang you were meant to do it. Pero kung Mars, ready ka ba dun sa parang, syempre ayaw naman nating bahiran ng negativity talaga, diba? Pero, in one way or another, merong magkikriticize na, ay, bakit siya acting, hindi niya ginagawa yung trabaho niya as konsehal, parang mga ganon. Siguro to justify, may tinatawag na work-life balance. At yun. Oo, ang feeling ko, yung work ko is yung pagiging konsehal. Yung end ko, yung in-between that, at saka yung life na, yung end na yun is the pagiging artista. Siyempre, yung life ko is the family life and the, you know, my personal time with my family. So, I think it's just a matter of priorities. And I think my work would speak for itself. Ang hirap naman magbuhat ng bangko, di ba? Basta alam ng mga pasilyenyo yung ginagawa. When was the last? Very, very. Puso, salita at gawa. I think importante yun, and I think I would want to instill that in my kids also. Kasi kahit anong sabihin mo, isa lang ang bayan natin. Kahit na meron tayong mga paboritong lugar, kahit meron tayong mga paboritong, sana ganito ang Pilipinas, sana ang ganyan at the end of the day, Pilipino tayo. And I think just the fact na every Mondays, flag ceremony kami at kinakanta namin ang Lupang Hinirang. It always, at nagpapanatang makabayan kami. It brings so much joy and pagiging proud na Pilipino. Turn off ko ba yung flight sa Japan after doing it? You know, at first, sabi ko, kasi katulad kanina, di ba may tinanong si Arya na parang, bakit lagi tayong nasasakot? Ano ba ang meron sa Pilipinas, sa Pilipino, na tayo laging nasasakot? Alam mo, in truth, parang gusto mong sabihin, tingnan mo man ng lahat. The show would really show you the truth of what happened, how it happened, what went wrong. Pero alam mo, ang kinagandahan nun, at the end of the day, may nagkapatawaran. If you would say na naging masama ang mga Hapon, may kwento rin tayo. Pero at the end of the day, they acknowledge their mistakes. Kung tutuusin nga, parang bukas ang Japan sa ating mga Pilipino to make amends, and not just to bring back the hurt, pero yung talagang makikita mo na pag merong pagkakaintindihan, may kapayapaan, makikita mo na hindi mo aalis yung sakit, pero at the end of the day, mas makakasabi tayo na we can move forward and acknowledging na may mga masasamang nangyari, yes, but we can always move forward and be civil about everything. Sino pong mas madalas yung ka-eksena rito, ma'am? Si Sanya, mostly yung tatlo. Minsan kami ni Alden, kasi nga si Eduardo syempre ay hindi gusto ni Carmela dahil isa siyang dukha.
isa siyang mahirap, isa siyang basagulero sa mata ni Carmela. So, mostly si Adelina, si Teresita, si Julio, yun yung mga ka-eksena. Kamusta po ka-eksena yung sila Alden? First time to work with them po ba? No, not at all. Sanya yan. Si Sanya lang ang first time kong makatrabaho. And I'm very fortunate na nagiging anak ko siya. Very grateful kasi hindi, unang-una, yung professionalism nila, yung respeto nila, hindi lang sa craft nila, kundi sa mga katrabaho nila, is something else. So, I think it makes the work lighter kahit, alam mo yun, in truth, hindi siya madaling gawin. I think lahat kami noon magsasabi na hindi siya madaling taping. Hindi siya yung parang easy breezy lang. Unang-una, meron kang mga lingwahe, meron kang wikang Tagalog na talagang unang take, lagi kaming take 2 or take 3 kasi yung nabubulol kami sa pagsasalita ng Tagalog. Yung mga damit sa sikat ng araw, naka-velvet ka, na parang dapat hindi ka nagpapawis, hindi siya madali. Yung mga eksena, yung set, marami kayong makikitang factors dito na masasabi nyo na hindi siya minadali at hindi siya pucho-pucho. Angelo, hindi ka naman nahirapan gawag ka Donya bilang Donya ka naman. In real life. I think ang pinakamahirap lang talaga sa kanya is yung outfit change yung ganyan. Pero yung itself, marami akong pegs. Sino po? Tulad ni... Marami akong mga titang pegs. Tulad ni... Oo, gano'n. Basta marami akong na tita na pegs na, okay, ganito sila pag mga doon. Miss So, Angela... yung pagkukontrabida na lang kasi ngayon ka lang ulit naging kontrabida, di ba? I think sabi ko nga, madali siya in a sense na minsan nakakatuwang isipin, binabayaran ako maging masama. Gusto mo ba yun? Yun yung ano ko talaga. So, excited. Gano'n nyo na-miss na bumalik sa teleserye? Sobra rin yung nakakamiss lahat siya. Nakakamiss yung ganito, yung press con, pagharap sa press, yung paggawa ng early call time, pagpunta sa location, ganyan. Nakakamiss siya lahat. Kaya grateful talaga ako na part ako ng Bulacan. Lately po nag-trending kayo because of what happened dun sa birthday ni Gladys. If you wanna answer it lang or not. Okay, kamusta na po kay ni Claudine? Hindi pa kami nagkikita, but I guess things will be okay eventually. May message po ba kayo? Sorry, picture na kita. Picture lang pa.